You may be seated in the presence of God. At purihin ang Diyos. At nandito na tayo sa atin pong part 2. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! So, mga kapatid, sa inyo po na panood, nakapakinig po nitong part 1 po natin ng Dahil sa Pera. We're speaking today about money matters, ng dahil sa pera. Alam niyo mga kapatid, yan po ang pinag-uusapan po natin ngayon. Pag-aaralan po natin ngayon yan, biblically, kung ano po ang sinasabi po ng Biblia patungkol po dito sa pera. Natutunan po natin nung una na ang pera nga mga kapatid ay nakita natin na sa Biblia, at least pagdating po sa Biblia, sabi ng mga expert, ng mga scholar na at least 2,000 verses na more than faith, more than prayer, more than heaven and hell, and even the Lord Jesus Christ. He speak about money more than heaven and hell, or prayer or faith. Think about that, mga kapatid. At napag-aralan din natin na hindi lahat nagagawa ng pera. We studied last week that there are things that money cannot buy. Diba? You can buy a house but not a home. You can go to a finest hospital, the best doctor, but you cannot buy health that cannot give you any assurance. Hindi lahat nagagawa po ng pera. Kaya nga mayroong nanalangin, di ba? Ang sabi niya ni Lemuel sa Proverbs, sabi niya, Panginoon, wag mo akong payamanin ng husto, wag mo akong payamanin kasi baka pag yumaman ako, makalimutan naman na kita. Wag mo naman akong pahirapin, Panginoon, kanang husto. Kasi kapag ka naghirap naman ako ng husto, baka naman makapagnakaw ako, makagawa ko ng masama, malapastangan ko ang iyong pangalan. Sabi niya, yung sapat lang, Panginoon, yung ipagkaloob mo sa akin. Kita niyo yung contentment. Ngayon, mga kapatid, alam niyo, pagdating po sa pera, nakita po natin na marami pong magagawa ang pera sa buhay po ng isang tao. At ito po ang kailangan po natin. Kaya nga tayo naghahanap buhay, binibigay po natin yung ating mga kaya upang tayo po ay kumita ng pera. Natutunan din po natin na napakaraming mga lingkod ng Panginoon na talaga namang sila'y mayaman. We give an example about Abraham. Mayroon siyang mga at least 300 na mga nagtatrabaho sa kanya, na kanyang pinapasweldo. Abraham, we speak about Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, and even Job. In the latter days of Job, twice pa yung naging kayamanan niya, bagat napakayaman na niya. So, but they are godly. So, makikita po natin mga kapatid na yung pera ay isa po itong tool na kung saan Jesus talks about money because when we truly understand our rules as stewards, money is a tool we can invest into growing His kingdom. Pero nakikita din po natin mga kapatid na yung may mga tao na dahil sa pag-ibig po sa salapi, yung magandang pagsasama ay nasisira na, yung magandang relasyon ay hindi na katulad ng dati nang dahil sa pera. Mga kapatid, yan po ang pinag-uusapan po natin ngayon dahil mahalagang usapin ito. Let us pray. Father God, as I'm going to preach your word today, Lord, I pray that give me honest conviction, clear speech, so that I may preach your word with power and boldness without compromise, to bring glory and honor to your name alone. In Jesus' name. Amen. 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 Everybody says, nang dahil sa pera. Dahil sa pera. sa pera. Tulad po natin, napakarami pong nangingibang bansa taon-taon sa atin, na marami po tayong mga kasamahan, tayo pong mga OFW, na talagang nangingibang bansa, tinitiis po natin ang lungkot, ang atin pong mga mahal sa buhay na iwanan, bagamat ayaw po natin, dahil gusto po natin kumita ng pera. At alam po natin mga kapatid na ito po'y isang
malaking usapin na bagamat tayo pong mga Pilipino ay tinatawag pong mga bayani, ang sabi nga nila, ay ang nagiging consequence naman nito ay marami pong mga nawawasak na pamilya nang dahil sa pera. Sabi mo ng Biblia, mga kapatid, in 1 Timothy chapter 6 verse 10, the Bible says that for the love of money is the root of all kinds of evil. Notice the word here that it doesn't say that for the love of money. Doesn't say that money is the root of all kinds of evil. No. The Bible says sin is the root of all kinds of evil. But for the love of money, pag-ibig sa salapi, ito yung nagtutungo na para ikaw ay magkasala. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi, for the love of money, is the root of all kinds of evil. And some people, craving money, have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Pierced themselves with many sorrows. Craving monies. Sabi sa Tagalog, mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman. May mga taong nalalayo sa pananampalataya. Ulitin ko to. Nang dahil sa pera, nang dahil sa paghangangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasaglak sa maraming kapighatian nang dahil, ano daw? Sa paghahangad na yumaman. May mga taong nalalayo sa pananampalataya. Pastor, paano ba nalalayo ang tao sa pananampalataya? Kung dati-rati mainit ka, malamig ka na ngayon. Dati-rati yung priorities mo ang Panginoon. Pero nang dahil sa paghahangad, sabi ng Biblia, na yumaman, nalalayo sa pananampalataya, at ang kasunod nito, pag nalayo ka na sa pananampalataya, sabi ng Biblia, nasasadlak sa maraming kapigatian. Sa Biblia po yan, mga kapatid. Binasa ko po yun. Wala tayo nilagdag doon. Binasa ko lang. Kita mo, mga kapatid, saan nag-umpisa? Kita lang siya ng pera. Sumaba, walang masama eh. Di naman sinabi ng Biblia eh. Money is evil. Hindi walang ganun eh. For the love of money. Kasi yung pag-ibig sa salapi, kapag ikaw ay yan na ang naging sentro mo, ang susunod po yan, malalayo ka na sa pananampalataya. Bakit ako malalayo sa pananampalataya? Because you cannot serve God and money, sabi ng Biblia. Because you cannot serve two masters at the same time. You will love the others and you will hate the others. We're given a choice between life and death. Nasa sa atin po yun. Kasi kapag nalayo ka na sa pananampalataya, ang susunod yan, sabi po ng Biblia, masasadlak ka na sa maraming kapighatian. Magtataka ka. Ang dati-dati mong kalagayan sa buhay, ang dating-dati mong landasin ay nababago na. Bagamat mayroon kang nabibili na pangangailangan mo, pero nararamdaman mo yung kapayapaan mo, yung kapanatagan ng iyong kalooban ay hindi na tulad ng dati. Sabihin mo sa iyong katabi, ng dahil sa pera. Dahil sa pera. Amen, mga kapatid? Ha? Kaya ang sabi ng Hebrews 13:5 sa atin, don't love money. Hindi niya sabihin, don't earn money, no? Wag po natin wag nating mamaliin, mga kapatid, ano? Kasi parang sabi ng iba, parang yung pastor nyo parang galit na galit sa pera. Hindi ganun eh. Kaya nga ako naghahanap buhay, mga kapatid, di ba? Nagtatrabaho tayo. Kaya nga tayo nandito eh. Wag kasi nating mami-misunderstood. Wag kasi nating iti-twist. Sabi ng Biblia, don't love money. Bakit?
Kasi for the love of money is the root of all kinds of evil. Kaya ang sabi niya, don't love money. Hindi niya sinabing, don't earn money. No, don't love money. At ang sabi niya, be satisfied with what you have. For God has said, I will never fail you, and I will never abandon you, or I will never leave you, nor forsake you. Sapagkat sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya makontento ka na kung anong mayroon ka. Tanong, Amen. kontento ka nga ba? Ang problema kasi minsan, mga kapatid, hindi naman talaga minsan yung talagang salat na salat ka eh. May mga tao lang talaga na hindi marunong makontento. Alam nyo mga kapatid, alam nyo sabi kasi ng Biblia, yung true contentment kasi, masusumpungan lang yan sa taong may tamang relasyon sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, tama yun. Tama yun. Amen? Amen mga kapatid, di ba? Kaya huwag kayong magmukhang pera. Sabi ng Biblia, kita mo, matindi ito, ano? Pinabasa ko to, huwag kayong magmukhang pera. May nakita na kayong gano'n? Sabi ko, may kilala ko gano'n, mukhang pera yung taong yun. Di ba? Walang ibang usapin, kundi pera na lang lagi ang usapan. Nakakalimutan na yung pag-usapan. Kumusta ka na? Kumain ka na? Anong ginagawa mo dyan? Nagpadala ka na ba? Magkano ito lang yung padala mo? May ganung usapan lang eh. Wala na bang ibang buhay, kundi pera na lang? Diba? Kaya ang sabi ng Biblia, basahin ko, huwag kayong magmukhang pera. Ayun no, kita mo? At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pabayaan. Sino nagsabi? Ang Diyos. Bakit? Kasi kapag tao lang minsan nagsabi, hindi kita iiwan, hindi kita pabayaan, wala. Nag-abroad lang, wala na. Iniwan na. Hindi ka lang iniwan, pinabayaan ka pa. Di ba? Mayroon naman yung iniwan ka, pero hindi ka pinabayaan. Iniwan ka na ang pansamantala. Pero mayroong nangiiwan, panghabang buhay na. Pinapabayaan ka na. Pero ang sabi ng Panginoon, masiyahan ka na. Kung anong mayroon ka, sapagkat hindi kita iiwan, ni pababayaan naman. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakaliwanag, di ba? Sabi ng Biblia? Di ba? Nandiyan lahat eh. Amen, mga kapatid? Kaya the love of money is what motivates people to lie, steal, cheat, gamble, embezzle, and even murder. Kita mo yung nagagawa ng ng dahil sa pera, nag-away. Kita mo ng dahil sa pera yan eh. Bakit may mga korap? Saan ba dahil yan? Dahil gusto lang magpapogi, gusto lang sumikat? Hindi. Dahil sa pera. May mga taong matatalino, maestrado, mataas ang pinag-aaralan. Pero bakit yung justice na kailangang maipagkaloob, hindi na pagkakaloob sa mahihina? Bakit? Dahil sa pera. Pero nga ngayon eh, gumaganda dahil sa pera. Pumupogi dahil sa pera. Amen. Kilala kang ganon? Sabi niya, iba ka na ngayon ah. Dati yung buhok mo lang nagbago. Ngayon pati yung mukha mo, halos di na kita makilala, artistahin ka na. Wala naman akong problema dyan eh. Di ba? Di ka naman nanghihingi ng mo, pagpapaganda mo sa kanila, pinaghirapan mo, walang masama doon, mga kapatid. Are you with me? Sabi mo sa iyong katabi, walang masama doon. Okay? Huwag niyo po nating misunderstood, mga kapatid. Napakaliwanag ang ating pinag-aaralan. Na kung saan, sabi po ng Biblia, na nang dahil po sa pera minsan, ang tao po ay nalalayo sa pananampalataya, nalalayo po sa magandang relasyon sa Diyos dahil sa pag-ibig sa salapi. At dahil dito mga kapatid, maliwanag ang sinasabi ng Biblia, ito po yung nagiging nagmo-motivate sa tao. Bakit po siya nakagawa ng masama? Bakit siya kumakapit sa patalim? Nang dahil sa pera. Amen, mga kapatid? Maliwanag, di ba? Now, people who have a love for money lack the godliness and contentment that is true gain in God's
eyes. Amen, mga kapatid? Amen. So, tingnan po natin, di ba? People who have love for money lack the godliness and contentment that is true gain in God's eyes. Hindi niya nauunawaan yung tunay na kahulugan ng mga bagay na nagbibigay ng kaluguran sa mata ng Diyos. Dahil ang isang tao na maibigin sa salapi, kulang sa pananampalataya. At hindi lamang kulang sa pananampalataya, deceive ang taong ito. At bukod sa na-deceive ang taong ito, lack of contentment. Hindi siya makontento kung anong mayroon siya. Kaya minsan, kumakapit sa patalim. Tinitiis ang maraming bagay. Amen? Sabihin mo sa'yo katabi, tiis-tiis lang, kapatid. Tiis-tiis lang, kapatid. Amen? Tiis lang. Mayroon nga tayong kasabihan, di ba tayo mga Pilipino, mga kapatid, hindi ba? Kapag ka maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Ano ibig sabihin, no? Minsan kasi napipilitan yung tao talaga sa hirap ng buhay. Ano ba? Mga kapatid? Pero mga kapatid, hindi po solusyon ang paggawa ng masama. Hindi po solusyon ang pagkapit sa patalim dahil masusugat ka. At ang paghilom nito minsan ay hindi po mabilis. Matagal. Amen. Tuloy ko ba, mga kapatid? Amen. Okay. Ecclesiastes chapter 5 verse 10, the Bible says, those who love money will never have enough. How meaningless to think that wealth brings true happiness. Kita mo? Alam niyo kung sino nagsulat dito, mga kapatid? Isa sa pinakamatalinong tao at isang pinakamayamang tao, si King Solomon. Pero ang sabi niya, how meaningless to think that wealth brings true happiness. Bakit? Pwede kang masaya. Pero the question is, tunay ka nga bang masaya? Is it true happiness? Masaya ka kasi nabibili ka. May nabibili ka niya ng mga kailangan mo, pero hindi ka nga makatagal sa kanya. May mga taong nagtitiis lang eh. Hindi makatagal sa ugali, pero tinitiis. Bakit? Kasi may pantustos, nabibigyan ng pantustos. Are you with me? Alam niyo mga kapatid, nahahabag kasi ako sa mga ganitong atas po ito ng pag-ibig. Hindi ko po hangarin na makapanakit ng damdamin ng sinuman. Pero nakita ko ito na maraming nalinlang si Satanas na mga tao nasadlak sa kapahamakang ito na maging ang kanilang pananampalataya iniwan na dahil sa pera. Nalinlang pala sila ni Satanas. Kita nyo mga kapatid? Di ba? Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang, ngunit ito man ay walang kabuluhan. Bakit? Wala ka naman din madadali pagdating ng panahon Lahat ng pinag-irapan mo, whatever you have, that belongs to you. It belongs to somebody. Hindi kahit anong gawin mong ipon. Kasi darating ang panahon, yung pagdaloy ng dugo mo sa iyong mga ugat, ihinto na. Kukulubot na ang iyong mga balat. At ihinto na ang iyong hininga. At ang mga pinaghirapan mo, hindi mo alam kung kanino mapunta. Are you with me? Amen. Amen? Kaya mag-ukol tayo ng panahon sa Panginoon, mga kapatid. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? Amen. Luke chapter 8 verse 15. The seeds that fell among the thorns represent those who hear the message. Who hear the message. Who hear the message. But all too quickly, the message is crowded out by the cares and riches and pleasures of this life. And so,
they never grow into maturity. Remember? Yung seed, yung binhi na iba yung nasa dawagan, iba yung nasa matabang lupa, sa batuhan. Pare-pareho po silang nakarinig ng salita ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, yung dahil laging siya, yung sa thorns, the seeds that fell among the thorns represent those who hear the message. They hear the message. But although quickly the message is crowded out by the cares and riches and pleasures of this life. And so they never grow into maturity. Kaya hindi na po sila lumago. Ang mga nahasik naman sa may matitinik na damuhan ay ang mga nakinig saan? Sa salita ng Diyos. Nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit nang tumagal, kita nyo mga kapatid, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, pakinggan ninyo mga kapatid, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. They never grow into maturity. Bakit? Kasi wala na sila. Dati nakakasama mo sa prayer meeting, kasama mo dun sa Bible study, kasama mo dati sa church, nakikinig ng salita ng Diyos, pero nasan na ngayon? Wala na. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, sabi sa English, di ba? Hindi ko sinabi ito, mga kapatid, ha? They heard the message, but all too quickly, the message is crowded out by the cares and riches and pleasures of this life. And so, they never grow into maturity. Ay sasabihin lang sa'yo, alam ko na yan. Dati na ako dyan. Dati ka rin. Hindi mo alam, nalinlang ka na ni Satanas. Dati sa reality, mga kapatid, aminin ba natin ito o hindi? Hindi mo masasabi na ikaw ay isang mangingisda kung hindi ka pumunta ng dagat. Don't tell me that you are a fisherman if you never been in the sea. Amen. Come on. Sabihin mo kusinero ka, hindi ka nga marunong magluto. Paano mo sasabihin na ikaw ay isang magsasaka kung wala ka naman sasakahan? Sabi ng iba, mekaniko ako. Mekaniko siya, yung pala siraniko. Kasi hindi marunong. Sabi ng iba, dati ako dyan. Kristyano din ako. You can go to church and pray and you never know Christ. You can go to a garage and does not make you an automobile. Pwede kang mag-church, pwede kang makinig ng salita ng Diyos, pero hindi mo talaga kilalang lubusan si Kristo. Kasi ang tunay na pagkaalam kay Kristo ay yung mayroong tamang relasyon sa Kanya. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Yun ang tanong. Hallelujah. Di ba maliwanag naman sinasabi ng Biblia, di ba? Proverbs chapter 11 verse 4. Riches want help on the day of judgment. Kita nyo, mga kapatid? But right living, kita nyo, meron palang tamang pamumuhay. Right living can save you from death. Kita mo? Nakita na natin to, mga kapatid, di ba? Ang daming mga mayaman, lahat na, di ba? Kung masusolve lang tong pandemic to sa pera, aba, siguro lahat ng mga bansa ngayon, lahat ng mga leader natin, nagpundo na ng mga bilyong-bilyong dolyar para matapos dito. Di ba? Amen? Pero hanggang ngayon, itong perwisyong, itong salot na ito, nandito pa rin tayo. Bakit? Hindi kasi lahat nagagawa ng pera, kapatid. Amen. At ito pa, mga kapatid, riches won't help on the day of judgment. Bakit mayroon bang araw ng paghukom? Sabi ng Biblia, it's appointed to man to die once, and after that judgment. Ikaw, ako, tulad ng isang agila, like an eagle fly alone, one day, haharap ka mag-isa sa Panginoon. At hindi tatanong sa iyo ng Panginoon, magkano naipon mo? Eh ganito kakapal yung aking titulo ng lupa ko. No. Hindi itatanong sa iyo ng Panginoon yan one day. Nung ikaw ay nasa Kuwait, ano yung ginawa mo sa buhay mo?
Anong ginawa mo sa iyong asawa? Sa iyong anak? No, ako ba'y nasa ospital, dinalaw mo ako? Kailan yun, Panginoon? Sabi ng Biblia. Alam niyo mga kapatid, sabi ng Biblia, whatever you do, whether you eat or drink, do it all in the name of the Lord. Amen. Give your best. Because kung yan, ginagawa mo yan ng may pag-ibig, ginagawa mo yan sa Panginoon. At ang sabi ng Biblia, we're working for the Lord, not for men. Amen? Kahit walang nagsasabi sa akin, na-appreciate ko yung ginagawa mo, thank you. Kahit walang magsabing, thank you. Kahit wala na magsabing thank you, mayroong namang Diyos na nakakita sa iyong ginagawang kabutihan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Amen. Di ba naintindihan niyo ako mga kapatid? Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan. Correct? Amen. Tama o hindi? Ngunit ang katwiran ay naglalayo. Saan? Sa kapahamakan. Kita niyo mga kapatid? Magtiis na lang tayo mga kapatid. Kahit hindi ka nakatira sa isang malaking mansyon na bahay mo. Kahit hindi ka nakatira sa isang subdivision. Kahit nandun ka lang. Pag uwi po natin, tayo pong mga OFW, in-encourage ko nga na kahit dun pa rin yung bahay ninyo, kung nipa pa rin ang dadatnan mo, wala pa rin yero, pero madadatnan mo, nandun yung misis mo, nandun yung asawa mo, yung mga anak mo. Paminsan-minsan pumapatak ang ulan sa bubong pa ng bahay po ninyo. Pero pag kumain ka sa hapagkainan, kasama mo ang iyong anak, ang iyong pamilya, piliin mo yon. Kasi nakatira ka sa isang mansyon, wala kang kasama. Kasi ang damdamin ng bawat isa, malayo na. Are you with me? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, narinig mo ba yun, kapatid? Narinig mo ba yun? Are you with me? Amen? Hallelujah! Hindi mo ba mga kapatid, na minsan yung atin pong pagpili lang minsan Kaya pag uwi natin, ito yung pinaghirapan ko, lahat, tuwa-tuwa ka. Mag-celebrate tayo, walang mag-celebrate sa'yo. Saan? Nasaan si ano mo? Wala Naka-block na ako Bakit? Wala Ganito talaga buhay. Are you with me? Amen? Sabi mo sa iyong katabi, nangungusap ba ang Panginoon sa iyo? Glory to God. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Di ba? Kita niya mga kapatid, kaya sabi ng Luke 16:14, the Pharisees who dearly loved their money heard all this and scoffed at him. Di ba? Nang marinig ito ng mga Pariseo na mga sakim sa salapi, ay kinutya nila si Jesus. Kita nyo? Galit sila kay Jesus. Yung mga tao na walang inisip, kundi ang pagyaman lamang, pera-pera na lamang, hindi na nag-uukol ng panahon sa Panginoon, galit kay Jesus yan. Hindi lang nila alam, pero hindi natin alam minsan. Tuloy-tuloy ang ating buhay, akala natin, yung tinatahak nating landas ay mabuti. Pero wala tayong kamalay-malay, kinakalaban pala natin ng Diyos. Bakit? Sabi ng Biblia, there is a way seems right to a man, but in the end, it leads to death. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Kita niyo mga kapatid? Amen? Psalms chapter 62 verse 10, don't make your living by extortion or put your hope in stealing. And if your wealth increases, don't make it the center of your life. Don't make it the center of your life. Jesus is the center of our life. Amen. Amen? Hallelujah. Hindi yung kapag ka ikaw ay lumalago na ang iyong negosyo, lumalaki na ang iyong kinikita, nandoon ka na nakatuon ng iyong puso't isipan. Where your treasure is, there your heart will be also. Sabi ng Biblia, don't make it the center of your life, mga kapatid. Huwag kang magtiwala sa gawang marahas, ni sa pangaharang umasang uunlad,
Kahit umunlad pa ang iyong kabuhayan, pakinggan po natin ito mga kapatid, kahit umunlad pa ang iyong kabuhayan, ang lahat ng ito'y di dapat asahan. Kita nyo? Hallelujah. Bakit? Kasi ang Diyos pa rin, doon ka pa rin naasa. Kasi kahit na mayroon ka, mga kapatid, pagdating ng panahon, wala kang maaasahan, wala kang ibang malalapitan, kundi ang Diyos lamang. Lahat, ang dami mong mga kaibigan, ginawa mo ang lahat, naghirap ka, minsan kahit yung inaasahan mong umintindi sa'yo, umunawa sa'yo, wala din siya. Ni hindi ka maalala. Kaya kapag sarado ng iyong kwarto, patay ng ilaw, hindi nila alam. Umiiyak kang mag-isa. Sabi mo sa iyong katabi, di mo alam pinagdaanan ko. Are you with me? Amen? Hallelujah. Pero I have a good news sa inyo mga kapatid. Kung ikaw ay nanonood ngayon, huwag mong isipin na ito'y koinsidente dahil hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Mayroon pang magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Kung nanonood ka ngayon, alam mo na mayroon kang problema sa pera. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, kung paano mo mabayaran ang mga utang mo. Hindi mo alam kung uuwi ka ay mayroon ka pang kabuhayan na madadatnan. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Litong-lito ka na, minsan naiisipan mo na kumapit sa patalit. Minsan ay naiisipan mo na para bang wakasan mo na lang ang iyong buhay. Huwag mong gawin yan. Yan ay boses ni Satanas. Yan ay panlilinlang ni Satanas. Huwag mong gagawin yan. Yan ay sakit ng loob, ng damdamin na iiwan mo sa iyong mga mahal sa buhay. Hindi yan ang solusyon. Ito ang solusyon, mga kapatid. Habang may buhay, may pag-asa. Sabi mo sa iyong katabi, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Come on, mga kapatid. Hallelujah! Purihin ang Diyos! Glory to God. Amen? Amen. It's not over. Kaya ka nanonood ngayon. Kaya ka nakaupo dyan ngayon. Kaya mo napapakinggan pa itong mensahe na ito. Dahil hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. At alam nyo ba mga kapatid, kahit na ikaw ay nagdaranas ngayon ng matinding mga pasakit ngayon, you know what? I wanna call you a survivor. Everybody says, I am a survivor. I am a survivor. Hallelujah. Kita mo? Ang dami mo nang pinagdaanan sa buhay, pero nandyan ka pa ngayon. Amen? Amen. Mayroon pang magandang kinabukasan ang inihanda ang Diyos sa iyo. Tuloy ang buhay. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang sabi ng Job chapter 6 verse 11, if they listen. Ito yung susi kasi nito mga kapatid. Kita mo yung susi nito? If they listen and obey. Mayroon kasing magaling makinig lang eh. Yung parang mayroong nakikinig pero labas naman doon sa kabila. Kaya ang sabi ng Panginoon, if they listen and obey God. You see the word obey? Because you know, obedience is the highest form of worship. Kaya ang sabi ng Biblia, di ba? Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. If anyone's a hearers of the word and not a doer. Di ba? Kaya ang sabi niya, if they listen and obey God, they will be what? Blessed with prosperity. Hallelujah. You see the word prosperity? Prosperity means more than enough. Means, nabayaran mo na lahat ng mga bayarin mo, mayroon ka pang pera sa bangko, parating na uli. Kita mo, napaganda yung gano'n, di ba? Kita mo, nabayaran mo na yung lahat, mayroon pang natitira, mayroon na uling parating na blessing. If they listen and obey God, they will be blessed with prosperity throughout their lives. Hallelujah. How do you like that? Throughout their lives. All their years will be blessed. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hanggang doon sa iyong huling hininga mo. At hindi lamang yun, alam nyo ba, even yung mga generation mo, ang iyong mga supling, pagpapalain ng Panginoon. If they will listen and obey. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Diba? Kung sila ay makinig at sa Diyos ay maglilingkod,
buhay na sagana at payapa sa kanila idudulot. So ano yung susi, kapatid? Ano ito yung susi? Pastor, paano ba yung magkaroon ng ganyan ng buhay? Hindi naman to magic, hindi naman to automatic eh. Gusto nating magkaroon? Tanong mo yung sarili mo lang. Gusto mo ba talagang magkaroon ng isang sagana at payapa na pamumuhay? Susi, ito lang oh. Sabi ng Biblia oh. Kung sila ay makinig sa Diyos, kung sila ay makinig at sa Diyos ay maglilingkod. Hallelujah. Kita nyo mga kapatid? May mga tao ayaw nito. Pero gusto nilang payapa, gusto nilang sagana ng buhay, wala. Kasi blessing is not only money. When you speak about blessing, it's not about wealth or riches. Blessings mean is the result of your life. Blessing mean is the anointing of God in your life. Jesus' name. That is a true blessing, mga kapatid. Hindi lamang pera, hindi lamang magandang sakyan, magandang bahay. Kung yan ang blessing lamang, abay, marami na sanang mga taong masaya. Pero nakikita natin ang nangyari. Bakit nagpapakamatay pa rin? Bakit miserable pa rin ang buhay kahit magandang sakyan, kahit sikat? Bakit? Kasi hindi ito nakukuha ang tunay na pagpapala. True blessing means the anointing of God in your life. You have a good relationship sa Panginoon na nagbigay ng buhay sa iyo. The result of your life means kumustahin mo lang yung buhay mo. Kumusta ako? Yung iba lang naman, nagpretenden na lang, kaya mayroon ka na, oh yes, and the great pretender. May mga gano'n lang Musta? Ayos lang. Ayos lang. Amen? Sabi mo siyang katabi, kumusta ka na? How are you doing? Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Di ba? Proverbs 22:9, blessed are those who are generous because they feed the poor. Hallelujah! Kita mo, blessed ka na kagad kapag ikaw ay generous ka. Hallelujah! Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Kita mo? Bakit ka pinagpapala ng Panginoon? Para maging daluyan ka rin ng pagpapala. At lalo ka pang pagpapalain ng Panginoon. Amen? Proverbs 14:31, those who oppress the poor insult their maker. Kita mo? Insult their maker, but helping the poor honors him. Pag alam mo na mabutang isang bagay, hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. Hindi lang naawa ka, namanood ka, nalungkot ka, naluha-luha ka pa. Wala ka namang ginawa. Kawawa naman sila. Sana mayroon tumulong sa kanila. Pinag-pray mo sana, kapatid. At kung mayroon ka sanang 2 tinapay, binigay mo 1 tinapay. Are you with me? Amen. Hallelujah. Kawikan. Proverbs 28:22. Greedy people try to get rich quick, but don't realize they're headed for poverty. Kita mo mga kapatid, di ba? Ang kuripot ay nagmamadaling yumaman, ni hindi iniisip na kahirapan ay daratal. Kaya ang sabi ni Peter sa New Testament, care for the clock that God has entrusted to you. Watch over it willingly, not grudgingly, not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Amen. Eager to serve God. Don't lord it over the people assigned to your care, but lead them by your own good example. And when the great shepherd appears, you will receive, listen to this, a crown of never-ending glory and honor. Hallelujah. How do you like that? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Will receive a crown of never-ending glory and honor. Hallelujah. Kita mo? Ito yung trophy na bibigay sa iyo ng Panginoon. Never-ending glory and honor ng Panginoon. Pangalanganin niyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Ano yun? Yung mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Yung mga ministry mo. Di ba? Baka mo yun, nakakalimot na Amen? Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Meron kasi minsan napipilitan lang Iyan ang nais ng Diyos.
Gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Hallelujah. Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. At pagparito ng pinunong pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. How do you like that? Na ang Panginoon ang siyang magbibigay sa iyo mismo ng never ending glory and honor. At ang sasabihin sa'yo, well done, good, my faithful servant. Napakaganda, di ba? Na marinig. Hindi pupunta ka, ano yung parang, nakapasok pala ako sa langit. Parang napunta rito, magulat ka. Ano yung ginawa ko? Ano yung ginawa ko ba't ako napunta rito? Hindi, may nag-pray sa akin eh. Kaya napunta ako rito. Mga kapatid, hindi po ganoon. There is no second chance after death. Ito na yung usapan. Ngayon, habang buhay pa tayo. Hindi yung pagkatapos. Dito na. Kasi pagkatapos na nun, mga kapatid, ipagsusulit na natin sa Panginoon yun. Titingnan na yung listahan natin. Listahan ng pangalan, listahan ng ginawa mo. Lahat nakalista doon. Hindi lang yung pangalan mo. Hindi lang yung ginawa mo. Amen? Amen. Kung mayroon kang Kristo sa iyong puso mo, hallelujah. Mayroon kang Kristo sa iyong puso, sigurado, hallelujah, yung pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Nasa YouTube po natin yan, mga kapatid. Pwede nyo pong puntahan. Yung message natin yan, nakasulat na bang yung pangalan sa aklat ng buhay? Napakaganda eh. Na ikaw ay isang mabuting halimbawa, example ka, na nandoon yung puso mo na para maglingkod sa Panginoon. Hindi lang yung pura kumita ng pera nasa isip mo, nakakalimutan mo nang maglingkod sa Panginoon. Naku, mahirap yan kapatid. Magbalik loob ka sa Panginoon. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Mag-ukol tayo ng oras, ng panahon sa pakikinig ng kanyang salita. Mahalaga ito sa buhay, mga kapatid. Proverbs 19:17, if you help the poor, you are lending to the Lord, and He will repay you. Purihin ang Diyos. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Would you stand up, mga kapatid? Kita niyo, mga kapatid? Kapag ikaw pala ay tumutulong ka sa mahirap, sabi niya, para daw nagpapautang ka sa Diyos, isipin mo, at siya daw yung magbabayad sa iyo. Kasi yung mahirap, wala nang maibabalik sa iyo. Kaya pag tumulong tayo minsan, mga kapatid, huwag ka nang umasa ng may kapalit pa yon. Huwag mo nang asahan. Huwag mo nang isabihin sa iyo, wala kayong utang na loob. Hindi mo alam pinaghirapan ko. May mga ganun kasing minsan eh. Kulang na lang maging artista eh. Parang gusto mag-artista minsan eh. Hindi mo ba alam ang ginagawa ko rito? Naghihirap ako rito. Hindi ko pinupulot ang pera rito. Mga ganun eh. Kaya kayo dyan. Di ba? Para pagka ba't hindi mo sinabi na lang? Alam mo, kung hindi dahil sa Panginoon, kung hindi dahil sa awa ng Diyos, wala ako rito ngayon. Kaya ipanalangin natin yung kapiranggot, kukunti na yan. Ipagdasal natin sa Panginoon na palaguin ng Panginoon. Tutulungan din tayo ng Diyos. Napakagandang marinig sa gano'n eh. Hindi yung, narating ko ito kasi nagsumikap ako. I work hard. I did it my way. Kaya kinakanta mo pa si my way. Pati mo sinabing, kung hindi dahil sa Panginoon, wala sana ako rito. Pero alam mo, dahil sa tulong po ng Diyos, at alam ko kung tinulungan ako ng Diyos, kayong mga nariyan, mga mahal ko sa buhay, tutulungan din kayo ng Panginoon. May awa ang Diyos. Napakaganda. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, yung pera, mga kapatid, ano yan eh, hindi naman kasalanan na magkaroon ka ng pera eh. Kung paano natin hinahawakan ito. Kapag kayong pera na nahawak na natin, kumbaga talagang doon na nang naituon ang iyong isipan. Nakalimot ka nang maglingkod sa Panginoon. Nakalimutan mo na yung
Meron ka palang asawa, nakausapin, kumustahin, meron ka rin palang anak. Hindi eh. Natanggap mo na yung pera. Okay yun, pero meron ding buhay. Kumusta ba yung kanyang ginawa kahapon, nung Merkulis, nung Huwebes? Minsan nakakalimutan na natin pag-usapan na meron palang buhay na ganito eh. Kasi natatakpan na ng pera. Dati hindi naman kayo laging nag-aaway. Sabi nga ng iba, alam mo, masaya naman ang buhay namin dati. Buti pa yun nung kukunti ang kinikita namin. Ngayon, mas malaki kinikita namin, pero parang di naman kami masaya. Are you with me? Mga kapatid, sa oras na ito, gusto kitang ipanalangin. Dahil naniniwala ko na ito po ay tinakda ng Panginoon ang araw na ito para marinig mo ito dahil mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na tuluyan na masira ang iyong pamilya. Ayaw ng Panginoon na tuluyan na masira ang iyong buhay. Kasi mayroon pong nanonood ngayon na kapag hindi mo napanood ito, kakapit ka na sa patalim. Doon ka na sa dilim tutungo. Pero dahil narinig mo ito, ito yung paalala sa iyo ng Panginoon, anak, sa akin ka magtiwala. Gawin mo lang yung tama, yung nararapat. Hindi kita iiwan, hindi kita babayaan. Would you surrender your life to Christ today? Gusto bang isuko ang buhay mo ngayon kay Kristo? At kung alam mo na kinakausap ka ng Panginoon, because I believe with all my heart, this is not a coincidence. Why you are here, why you are watching right now, for such a time as this. Alam ng Panginoon, somebody is praying sa iyo na para marinig mo ito. Dahil mahal ka ng Diyos, mayroon siyang magandang plano na sa iyo. At kung si Kristo ang gagawin mong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, mga kapatid, your life will never be the same again. Sabihin mo ito, every head bow and eye close. Taas mo ang iyong kamay, sabihin mo sa oras na ito, every head bow and eye close. Ikaw man ay nandiyan ka sa iyong sopa, nasa kusina ka, nanunood ka nandiyan ka sa iyong kwarto, naka-headset ka nga, ano nga ang iyong ginagawa ngayon? Kumakain ka man ngayon, indo mo yan, sabihin mo, habang itong 3 minutes na ito, sabihin mo ito na nagmumula sa puso. We're going to pray, hindi kayo mananalangin sa akin, we're going to pray sa ating Ama na nasa langit, to the King of Kings. At sabihin mo ito na nagmumula sa puso, sabihin mo, dakilang Diyos! Sabihin mo, ulitin mo ng malakas, dakilang Diyos! Ama naming nasa langit, sa oras na ito, humihingi ako ng tawad, pinagsisisihan ko ang aking kasalanan. Panginoong Yesus, pinaniniwalaan ko ang iyong ginawa sa cross ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Panginoong Yesus, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Panginoong Yesus, pumasok ka, maghari ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isinusuko ko na, Panginoon, ang aking buhay sa iyo, ang aking katawan, ang aking kaluluwa, ang aking espiritu, ang aking pamilya, ang aking pangarap, ang lahat-lahat. Isinusuko ko na, Panginoon, sa iyo. Maging ang aking kinabukasan. Isinusuko ko na. Marami pong salamat sa iyong pagliligtas sa buhay na walang hanggan. Banal na Espiritu, sa oras na ito, puspusin mo ako. Marami pong salamat sa iyong pagpapagaling, sa iyong pagpapalaya. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapatid, kapag yan ay pinanalangin mo nagmula sa puso, narinig ng Diyos ang panalangin mo niya. Natutuwa ako sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay at ang mga anghel ng Diyos ngayon ay nagkakasiyahan ngayon at upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisahan mo na magbasa ng kanyang salita ng Biblia. Kung ikaw ay bago, umpisahan mo sa aklat ng John. At kapag maluwag na, pwede nang mag-church. Make sure, go to church at ipamalita mo ang kabutihan na ginawa ng Diyos, ang pagliligtas na ginawa. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Amen. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords.
mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace, because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Right now, in the name of Jesus, receive your healing in the name of Jesus. Receive the favor of God. Now I bless you in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Give the Lord of God of praise. Amen. Mga kapatid, we love you and we're praying for you. Subscribe po tayo sa atin pong YouTube channel at nandun po yung atin pong marami pong mga sermon. Love you. God bless.